Sa James chapter 1 verse 2, my brethren, count it all joy when you face various trials. Count it all joy when you face various trials. Why? Kanidang various trials, testing di ay ni sa imong life. Testing of your faith produce patience. Opportunity di ay ning mga trials nga niabot sa tong kinabuhi tungod kay mahimo di ay ning usa ka paagi nga kita matest about patience. Ang ato di ay trials nga giatubang og naangkon mo produce di ay ni siya og patience. So, sa mga trials, circumstances, challenges, usa di ay ni siya ka ginatawag nga producer sa atong patience. Moabot di sa atong kinabuhi ang atong pasensya gamay pa, ni dako atong pasensya, ni taas pagid atong pasensya, ni lapad pagid atong pasensya, ingon ana siya may igsoon ang resulta sa mga trials. Therefore, trials, circumstances, opportunities bring us closer to God. The word patience gitudluan ka nga ang ato daing pasensya padakon, patason when we face various trials. Mga trials is doors of opportunity. Kung pananglit kita ay kasagara gamay, kasagara mubo, kaayo, og pasensya nga tao, dali siyang masayop. Dali siyang makasala. Ayaw ninyo i-misinterpret. No? Sahay maigsoon ang wali diri, mahimo siyang gitawag og personal sa usa ka tawo. Instead, kwaon niya ang unod. Ang unod ba, kwaon ang unod. Dili ni mo himuon nga personal sa imong kinabuhi to the point na masakitan ka o masuko ka. E butang na sa imong kasing-kasing na this is the opportunity nga ako makasabot, ako ma-wide akong mind. Kay gigamit ni sa Ginoo nga platform to remind us nga mahimo jud ta mga kaigsunan nga mutaas ang atong pasensya. Kasagara mga kaigsunan mubo o gamay nga pasensya, dali siyang masayop, dali siyang makasala. Nganuman gamay man kay pasensya. Kay kana nataw wala guro na maanad og trials, wa siguro na maanad og mga circumstansya. Kay nganong dali man siya mo bigay, dali man siya mo mangluod, dali man siya magmahay, dali man siya masakitan. Kani nga klase nga bata, nagdako ni siya nga dili magpakasaba, nagdako ni siya nga dili magpaistorya. Kay kung imo lang istoryahan gamay, mangluod na dayon, madbikil na dayon, nguban gani mo hikog na dayon. Ana bitaw gamay lang nga problema, murag dako na kay sa ilaha. Ngano man tungod kay gamay man kayog pasensya. Nganong gamay magpasensya, pastor, wa maanad. Manang lisod kaayo ang bata o ang Kristohanon nga wala maanad og mga pagsulay. Ngano man dili man siya tested. Kung naa di ay diha mga kaigsuhan ang pagsulay ni kusukuso sa imong kinabuhi, didto ni taas, ni dako, ni lapad ang imong pasensya. Kay nganong dali man kay ka mo give up, nganong dali man kay ka ma-discourage, tungod kay wala tay pasensya. So kung wala tay pasensya, dali ta ma-discourage, dali ta madiskurahi, dali ta mawala sa passing, dali ta dali ta ma-negative. Nga naman, wa man ta maanad og proseso sa gitawag og trials. Munang ingon sa Bible, my brethren, count it all joy when you face various trials, knowing that the testing of your faith produce patience. Mao na, usahay, ikasuko na to mga pagsulay. Usahay na yung mga tao nga, iyang ikadiskarahay ang mga pagsulay, ayaw. Himuon nimo ng opportunity ang pagsulay para ang imuhang faith, ang imuhang patience, muwide, mudako. Dili ka ma-discourage. Kung nabitay bagyo, di nimo masulayan ang inyong relationship. When we talk about kanang relationship sa manag-uyap, magtiayon,
diha sa pagsulay, diha matest unsa gyud adako ka-wide ang iyang pasensya sa usag-usa. Dili pwede ang tao nga mubo ra kay pasensya, gamay ra kay pasensya. Sa muna mga kaigsuunan, kasagara masayop sa mga decision making, kabalo kang anong masayop sa decision making, tungod kay dili maminaw, dili mo discern sa mga pagsulay nga nidangat sa kinabuhi. Unsa man nga pagsulay dapat i-discern. Ayaw pataka og interpret mga kaigsuunan. Dili ta magpataka og desisyon mga kaigsuunan. Lack of patience mga kaigsuunan, mawala na rin siya sa focus. Lack of patience man. Nganong lack of patience man na siya, pastor? Dili manggod niya dawaton ang mga trials as an opportunity. Once dili nimo dawaton ang mga trials sa imong kinabuhi nga opportunity, imong ikadiskurahi, imong ikamahay, imo dayong ikapangluod. Whatever nga mga situation, be positive. Ayaw kwa ang negative. Kumbaga, kung naa may mga, kung na ginaingon lagi, kahukuhaa ang unod, iluwa ang bukog. Kay kung dili nimo paminawon mga kaigsunan ang mensahe, ang punto, imong ato din ikamahay, ikasilo, ikadiskarahe. Mao na ang mga tao nga mubo o gamay kay pasensya maigsuon, mawala sa focus, dali makasala, dali siya madrain, dali siya madistract. Basta yung anak ang iyang dating mga kaigsunan, negative effects sa iyang life, ang mga circumstances. Manang atong topic may igsoon, the opportunity of circumstances. Diha di ay sa mga circumstansya, sa mga trials, diha di ay makigsuunan, it will produce patience. Nindot kayo kung maminaw lang yun ta. Di ba ito nga, kani si pastor, ako na po giigo ani. Kani si pastor, ako na po gihimuan aning wali mga kaigsuunan. Kining wali mga kaigsuunan, dili ni kaya nga mag-study pataanes ubang tao. Nagnid na gini, uban gani diri. Ang uban gani diri, nanatay libro diri nga gisubay. O nanatay igsubay nga mga libro para dili na kaita magrugi pag-study. Dili biya lalay mag-study para sa iwali. Manang uban mga kaigsunan, naatay mga libro nga ganapang sunod. Example, series ingon ani, naatay gasundon. Manang ayaw pag ingon nga kini nga wali giigo ka karon kay gisubay ra man diri sa atong libro. Naatay mga inana mga kaigsunan ba. Wala, ang uban manggod, kay ilaw na yung si pastor, mo ni mga ingigo, pastor. No! Kung nagpahilot man ka, unya umakuha, maigo ang piang, kansi ka, nagbayad pa ka, di ka maulian. Pero igna si Lord, Lord, salamat kay gigo ko nimo, aron magkat-on ako pagpasinsya sa tanan nga mga trials, tanang mga partid butang sa akong kinabuhi. Amen ba, mga igsoon? Type your amen. Mauna, ang lack of patience ng mga tao, maanad sa mga pagsulay. Okay, anad og hayahay. Mga bitaw na mga bata, bitaw no, nga wagid mo agig kalisod. Sus, gamay ra kay bikil sa ilang panahon karon. So sa ato naman sa unang panahon, layo kay magsag-ob, layo kay mangahoy. Sa unang panahon, ang balunan pag sus karon mga kaigsuuna, di na basta-basta. Kailangan na gyud na kay butanganan sa tubig. Pero sa una mga kaigsuuna, wala gyud taon. Ang balunan pag sa una katong dahon saging nga gihalob. Giana sa kalayo, butangan lang na ka bulad nga kuan. Tamban. Grabe na kayo, mga na rin ito, musaka na rin ito sa inigpamuhi din, kay musaka na rin ito sa manggahan. Ito, mga classmate din ito, dito musaka pag sa manggahan. Kaya dito magkaon-kaon sa sanga. Nguna anak mo kuna sa una. Naman na mga igsoon, kining mga pagsulay sa itong kinabuhi, himuon nato ning teacher, himuon nato ning mentor ang mga trials.
aron makabarug ka taliwala sa mga pagsulay, aron dili ka mahimong paling-paling, gatagaan tas Ginuog mga pagsulay nga kanang makapahimo natong taas og pasensya. Kay usahay mga kaigsuunan kini bitang dili bitaw ta mukuha og positive side sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Okay, magbuot-buot man tag desisyon mga kaigsuunan. Magbuot dayon ta. Unya dayon kana bitaw wala bitaw ta na train sa mga pagsulay mga kaigsuunan. Instead nga mo paduol ta sa Ginoo, nagkalayo hinuon ta sa Ginoo. Instead nga kakadasig ta, gakaluya hinuon ta. Momong gunay problema mga igsuon basta dili ta empowered, dili ta trained, dili ta inana ka prepared sa atong kaugalingon. Mana mga igsuon, pasalamati pod ni Lord ang mga pagsulay. Kaya ingon man diri, count it all joy when you face various trials, knowing that ingon pa, the testing of your faith produce patience. Wow! Patience di ay ang maproduce sa mga pagsulay. Opportunity di ay nga mutaas ang imong pasensya. Aron dili ka dali ma-discourage, dili ka dali maapektuhan, dili ka dali makasulti ugi maayo. Mo na mga kaigsuonan na dili good ni siya basta anay mga abin niyo migsoon kaning tao nga taas na kay kasinatian, taas na kay mga nakaranasan, grabe nag mga challenges nga giagian sa kinabuhi. Muna sila kasagra ang ligon. Dili ni basta-basta maguba ilang pamilya, dili ni basta-basta maguba ilang relasyon, dili ni sila basta-basta mo give up, dili na sila basta-basta mo ayaw, dili ni sila basta-basta mo discourage. Nga naman, tungod kay tested naman ang ilahang pasensya. Naaman sila taas nga pasensya. Kining mubo na kay pasensya nga mingon dai ni nga mamulag ta. Anak man dai ni kay mubo man kay pasensya. Dagko na ta nakita, anak lagi dayon. Kinsa ka? Wa ko mahadlok nimo. Ana bitaw dai may igsoon nga man. Ngano man na may kaigsuonan? Tungod kay wala man gud niagig taas nga kanang pagsulay bitaw nga matest iyang patience. Mingon dayon ana sa pagtuon nimo. Ana, ikaw ray makabuhi. Magkaya na ko buhi ng hulingon. Ana, bito dayon. Siyempre to, sila ray simbahan. Wow, anak man dayon na may kigsunan. Mo bita na mawala din ka sa imong pangalagad, madiscourage din ka. Sa pagtuon mo, anak bito dayon. Sa pagtuon nila, anak bito dayon. Instead, nga kanang pagsulay nga nidangat sa imong kinabuhi mo, palig-on din na nimo. Mo strengthen din na nimo. Kay nga naman, ingon pa, knowing that the testing of your faith produce patience. Di ka basta-basta mag-give up, di ka basta-basta mo ayaw, di ka basta-basta maluya, discourage. Nga naman, kabalo naman ka, kaya pagsulay. Kauban man nato ni. Ingon pa, dumaan man ako sa apoy. Ingon pa, dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan ako sa apoy, hindi ako makususunod. Kasama natin ng Diyos. Tanawa si Sadrak, si Misak o si Abednego. Mura po kag kinsa. O, ingon pa si Mang Fain, mura po kag kinsa. Mga naman yung no? Pero, kung tested ta, grabe, relax lang, chill lang kayo. Ano naman yung no? No, kung kulang kag pasensya, nagpasabot, nga kulang kag pagsulay. Ang mga taong kulang pasensya, kulang nagpagsulay. Kaya mga tao, dagko kag pagsulay silang kinabuhi, taas na nagpasensya. Ingon sa James chapter 1, verse 3. Mana, kulang pagsulay, kulang training. Kaya ang pagsulay, usa ka training para mataas yung pasensya. Now, karon kung giasulayan tag maayo si Ginoo. Mana, kung gisulay tag ayo gisulayan ta gialaw sa Ginoo nga pagsulay sa atong kinabuhi para ang atong pasensya mo produce, para ma-produce atong pasensya magkaigsunan, problema, pagsulay, struggles, kawadon, balatian, whatever nga mga struggles kay mong gi-face mo kaigsunan, ma-produce dag siya patience para asa gamiton ang patience. Na example, para asa gamiton ang payong. Mo ni siya. Para asa gamiton ang payong.
ang payong susama sa imong pasensya. Di ba? P, payong, pasensya. Di ba? Letter P, pamana siya. Asa gamito ng payong? Di ba? Ang payong gamiton sa ulan. Kung mag-ulan, makapadayon ka sa imong journey, kay nakay payong. Bot pasabot, sa imong journey sa kinabuhi, journey sa ministry, kapadayon ka, kay naakay payong. Ang payong mao ang pasensya. Asa nimo nakuha ang pasensya? Sa daghang mga pagsulay. Kung daghan kay mga pagsulay sa imong kinabuhi, naa kay payong igsoon nga magamit panahon sa ulan, sa bagyo sa imong kinabuhi, makapadayon ka tungod kay naa kay pasensya. Ang pasensya mauna ang payong sa imong journey. Kung init kaayo sad, kung sa labian ka init, para di ka masunog sa kainit, magpayong ka. Init og ulan, magamit mga kaigsuonan ang pasensya, mauna ang payong sa imong journey, sa imong pag-alagad sa Ginoo. Ang payong diya, butang diya maigsuon, ang payong mao ang pasensya. Ang tao nga walay payong, nagpasabot, walay pasensya, nganong walay pasensya, kay walay trials nga niabot sa iyang kinabuhi. Kabalo ka, ang trials is an opportunity para malig-on ka, para madasig ka, para makabaton ka, taas nga pasensya, knowing that the trials is a testing of faith, mga kaigsuonan, produce patience. Kanang patience, mga kaigsuonan, muna ingon sa James chapter 1 verse 12, blessed is the man who endures temptation or hardship, for when he has been approved, he will receive the crown of life. Bulahan ang tao nga makasinati og mga pagsulay, mga kasakitan, mga tentasyon, kay nganuman may kaigsuonan, ingon pa, when he has been approved, kung iyaning malagpasan, madawat niya ang crown of life. Take note of this crown of life. Mga igsuon namang ko'y tao nga moingon, dugay naman ta mga nangalagad sa Ginoo, wa mangyapon panalangini. Nanawar ko na siya, dugay na naggigampo ba? Wa gyapon na panalangini. Pero igsuon, si Lord mas concern siya sa future, the crown of life. Wa man sa ingon nga, okay, karon ihatag sa imo ang tanan, imong gusto tibok kinabuhi, abunda. No, naamang gid ang trials mga igsuon para makaproduce ng patience, kay ang gusto dahil sa Ginoo, kung blessed is the man who endures temptation, hardship, trials, for when he has been approved, he will receive the crown of life. Mas concern si Lord sa crown of life, mga kaigsuonan. Kana di ay mga pagsulay, temptation, hardship, mga kaigsuonan, naaday kay reward nga madawat gikan sa Dios, the crown of life which the Lord has promised those who love Him. Those who love Him. Tagaan na kay crown ni Lord sa imong kinabuhi, tagaan kaniya crown. Kung ikaw mo endorse, kung ikaw mo lahutay sa imong pagpangalagad sa Ginoo, sa mga hardships, sa mga temptation, mga kaigsuonan, sa mga trials, naaday kay madawat nga, you will receive the crown of life which the Lord has promised those who love Him. Power kayo mga igsuon. O na nga, wow, nindot kayo no, nga tog yung ipamalandungan ba? Grabe. Count it all joy when you face many trials. Why? Knowing that the testing of your faith produce patience. Patience is payong sa imong kinabuhi, na kung mag-ulan man mo bagyo man, makapadayon ka kay naa kay payong. Ang payong di ay mga igsoon muna imong shield. Ang payong di ay may protection, nga dili ka maguba sa kaaway, because the thief comes to destroy, to steal, and to kill. But because of your payong, your patience, mga igsoon, makapadayon ka.
Kung anong masayop ka sa mga desisyon, kung anong mawala ka sa focus, kung anong ma-negative, ma-drain ka, maluya ka, ma-distract ka, tungod kay kulang kag payong, kulang kag patience. Nganong kulang tag patience, kay kulang tag trials. Nganong kulang man tawag trials, kaya ano man, dili na to ka-discern, doon ay mga tao nga, negative ang iyang tanaw sa pagsulay. Instead, the opportunity, atong topic, the opportunity of circumstances. Kaya na din pagsulay, opportunity di ay ni. Ang saad sa Dios mga igsoon, wala diri sa yuta, kundi ang iyang saad, ingon siya, you will receive crown of life, which the Lord has promised those who love Him. Dito day ang iyang promise. He will receive the crown of life, ingon pa. No, take note mga kaigsunan, dagang Christian mga kaigsunan, gi-persecute, gipatay, gisunog, etc., etc. Unsa na itabo sa mga disciples sa unang panahon, labi na gyud dito sa mga country mga kaigsunan nga dili bitaw mudawat og mga Christians, dili bitaw mudawat anang mga like sa China o ubang pang mga nasod mga kaigsunan nga dito gina-persecute sila, patago sila, ang uban gyud gipamatay gyud. Panahon ni King Nero usab, gipangpakaon sa leon ang mga bata, gipangsunog ang mga Christians, ginalansang ang mga Christians, ginapatay ang mga Christians, mga beheaded sila. Pero mga kaigsunan, unsay saad ni Lord? You have the crown of life. Mana siya? Mana siyang patience mga kaigsunan nga ginahatag ni Lord kung kita dunay mga atubangon nga mga pagsulay. Challenges can be, number one, another point mga kaigsunan, challenges can be your opportunity to expand the work of the Lord. Kini ding challenges mga kaigsunan, opportunity di ay siya para ma-expand ang work ni Lord, ang ministry ni Lord. No, kung imong basahon ng Acts chapter 8 verse 1, now Saul was consisting, ingon pa, his death at the time of great persecution arose against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Atong higayuna, atong panahuna sa ilang panahon mga kaigsuonan, ang mga Christian gipang persecute, gipamatay, ang uban gipang priso mga igsoon, gipang sunog, niya na scattered sila, nagkatago-tago sila mga kaigsuonan. Pero adto day nga point mga kaigsuonan, didto dagsugod og daghan ang ministry, nganuman ang dako nagtibulaag sila, nag-extend sila ang kalain-laing mga lugar to the point mga kaigsuonan nga grabe ni daghan hinoon sila maayo, ni grow hinoon nga naman imbes ga pamatyon sila, imbes ga persecute sila, gasunugon sila, grabe ang gibuhat sa ilaha sa mga tao sa unang panahon, kay bawal lamang guligi sa una. Pero tungod kay na scattered sila, dito hinoon ni dako ang ministry mo na. Challenges, circumstances, trials can be opportunity to expand the work of the Lord. Mao mo na-expand noon ang work ni Lord. Manawar agad to sa dapit, no? Sa dos dapit, sa una, diha ramang sila dapit sa mga nga lugar. Gikontrahan man sila diri nga lugar, mga igsoon. Gikontrahan sila diri nga lugar. Nibalhin sila dito nga lugar para paglikay sa samok, para malikayan po ito nilang ga-persecute sa ila. Pag-abot nila dito sa pikas lugar, katunong mga tao dito dapita, nanimba na hinoon karon. Karon. Kay sa unang mga panahon mga kaigsuonan, diri raman sila taman. Gi-persecute sila, giuyog sila diri. Niabot sila sa unahan. Pag-abot nila sa unahan, katong mga tao dito nga wala nanimba sa una, karon nanimba na. Mao na nga naay positive side sa mga trials, basta ayaw dahil react ba? Ayaw lagi na pag-react dayon. Paminaw lagi, paminaw. Ayaw pataka og interpret. Ayaw pataka og desisyon. Minaw lagis mentor ba? Maminaw lagis Ginoo. Maminaw sa iyang pulong. Muna mga kaigsuonan. Problema tuod
Pero opportunity kay na-spread man ang pulong sa Ginoo, na-expand man ang kingdom ni Lord. Naagay katuyuan ang Ginoo. Pero mo lagi na, ang gina-announce ka ganina, mailan nimong kabubuton sa Ginoo kay dili contradict sa iyang word. Ikaduha, mailan nimo ang kabubuton sa Ginoo kay naay mo confirm anak mga kaigsunan. Uyunan diri sa yuta, uyunan dito sa langit. Ikatulo, ang opportunities o niabot sa ato nga mga doors nga ni-open mga kaigsuunan requires to depend on God alone. Dili kay nagsalig naman ka noon sa imong kusog, nagsalig naman ko sa imong kamaayo, ka bright, dili ang Ginoo o imong saludan. Wala maigsoon nga dapat ang matag usa mo involved ka sa buluhaton bisan man sa mga kitawag og circumstansya mo involve gid gyapon ta. No, persecution sa family, sa trials, sa community, etc. Himuon di ay ninato nga kitawag opportunity. Walay lisod sa Ginoo, kaya niyang buhaton, kaya niyang bag-uhon ang tao. Sama kang Paul, unsa ra guna si Paul nga manglulutos baya na siya, pero gigamit siya sa Ginoo. Grabing paggamit sa Ginoo sa iya. Oh, di ba napriso silang Paul? Pero nga naman napriso sila, silang gibuat nagkuan din sa bugot-bot ba sa ito sa prisuhan. Sa mga gibuat ito, wa man siya nag-negative do sa prisuhan, nakapokus ra man gyapon si Paul. Wa man siya mag-distract dito, wa man siya negative, wa man siya ma-drain. Wa man siya nagpakasala. Ang iyang gibuat ito sa prisuhan, kauban ni Silas, nagdaig sila sa Ginoo eh. Daig sila, siguro sila awit sa Ginoo. Wala na unsa. Pagkataod-taod niabot ang dako nga linog, niabot ang mga anghel sa Ginoo. Didto may kigsuan nagtuo ang usa ka jail guard nga nakalayas ng mga pinriso. Maghikog na unta siya, mingon si Paul nga ayo paghikog kay niara mi diri wa layas. Tama ni tabo may kigsunan. Ang jail guard nakabig. Mao di ang gipaabot dai sila sa Ginoo didto sa prisuhan kay aron na nga ang katong jail guard mawalihan og ang mga pinriso og mga luwas sila. Oh, manay ginayon sa Acts 16:31. Ingon dayon si Paul, ngayon ingon man ang jail guard nga, unsa may akong buhaton mga senyores para maluwas ko? Ingon siya, believe in Jesus. No, believe in Jesus. Maluwas ka kung mutuo ka, apil ang imong pamilya maluwas. Opportunity da itong napriso sila. Kaya niabot ang kaluwasan dito sa prisuhan. Muna nga eksonan, finally gyud si Lord gyud dapat mo rely kita sa iya kay wa mo guna to masabtan dayon. No? Katuyuan gid sa Ginoo ba aron mo lapad iyang kingdom, aron na ay maluwas, daghan ang ma-disciple, na ay mabag-o. Mao na nabata tay igsoon nga kung wala bitaw magsakit, di man magsimba karon. Di ba blessing gyapon na, opportunity gyapon na. Circumstansya siya kay balatian baya. Pero kan nagsimba na, nagtestimony na gani siya. Di ba makaingon ta nga Lord, salamat Lord. Kay sa una nga wala siya gibati, di gid maminaw, gid mo apel. Pero karon siya na gid ang interesado. Makita na nimo ayang response. O di ba? Ginatawag ipong the circumstances is a blessing. It's an opportunity. Dili ka magluya-luya, dili ka maglain-lain dayon, mahay-mahay dayon, undang-undang dayon, magpagarbo-garbo dayon, magparibilyos dayon, ayaw. Sa tanang pagsulay sa imong kinabuhi, mapangit man o dautan nga mga sitwasyon o senaryo, ayaw pagrebilde, ayaw pagpagarbo, ayaw pagundang dayon, ayaw pagluya-luya, ayaw pagnegative, ayaw pagkalain, anak man na. Be a good steward of opportunities and circumstances. Gipialan ka sa Ginoo karog promotion. Gipialan ka karog success. Whatever nga mga opportunity. O, unsa ba ka? Nadawat na nimo ang imong mga dugay na nga gipangandoy. Nakuha na gid nimo dugay nimong ipangarap, that is opportunities. O, pare nagyapon na kung na may mga pagsulay,
dapat kabalo ka mo handle sa pagsulay o sa circumstansya o sa mga opportunity. Ana na siya mga igsoon. Be a good steward. Sila na priso, nagdaig mangyapon sila sa Ginoo o di naluwas ang nasa prisuhan. Wala na. Dunay usa ka pastor mga igsoon, nagsakit siya. Ang iyara bang sakit kay naa sa iyahang kanang gitawg kumbaga sa tiyan man nagsakit. Tinuod gini nahitabo mga igsoonan sa Davao man ni nga pastor. Nagsakit siya, na ospital siya. Pagka-ospital niya, abtan sa isa ka bulan sa ospital. Dito sa ospital magkigsunan, perti kadagan iyang nawalian o napadawat gid niya sa Ginoo. Kung dito siya naka-disciple, di ba? Gialaw da ito ni Lord kay aron di ay makaministeryo siya dito sa hospital. Dunay mga buta nga dili lang nato masabtan pero pamaagi ni Lord nahimo siyang gitawag circumstansya siya pero nahimong opportunity. Make your circumstances as an opportunity. Amen. Gusto rin di ay sa Dios nga mamuhat siya dito. Manang bisag asa ka, bisag unsay panghitabo, positibo lang ka dapat, align lang ka dapat sa Ginoo, ayaw pag negative, ayaw pag rebuilde, ayaw pag mahay, ayaw kalain, ayaw og i-question si Lord. Kay mga kaigsoon nagpasabot nga usahay mo against di ay kita sa plano sa Ginoo usahay. Mao na. Nganong usahay maka-against ta kay mo ta kasabot gud. Mao na nga nindot gyud nga natay mentor na ay mensahe na ipulong sa Ginoo para instead nga kabutuhon na kaita, uy niluag-luag na sad gamay atong pasensya. Instead nga negative na kaita ay na nibalik na pod ang ang peace of mind nato mga igsoon. Na mo dito na si Pastor Marlon man to yung pangalan na pastor. Mo din na ospital siya, na grabe ra bagay tao nga Lord, ganong inani man, ganong na ospital man Lord, imo maning alagad Lord, wa man ni nagpakasala, nagfaithful man ni sa imo Lord, ganong grabe na dayong reklamo sa Ginoo. Pero unsa na tabo mga igsoon? Ay na man day katuyuan ng Ginoo kay kung wa sa nakaabot dito, di sa ka-disciple dito, di sa katudlo dito, di sa kawali dito, dili sa makapadawat sa Ginoo pero nag-abot dito mga igsoon man make your circumstances as your opportunity. Himuan ang mga sirkumstansya, mga trials, mga pagsulay, mga bisag unsa, himuan na nga opportunity. Nakadumdum atong sindong sa una. Tong sindong sirkumstansya man to. Dilubyo man to. Pero adto nga time ang kigsuan, pirti kadaghang tao nga na open ilang heart diya sa Ginoo. Daghan kay nga mga tao atong higayuna nga walay paghuna-huna sa Ginoo, walay oras sa Ginoo, walay pagtagad sa Ginoo para sa ila ang Ginoo abala, para sa ila usa ka foolishness. But mga kaigsuonan, tungod adtong sindong mga igsuon, naay mga tao nga nakailas Ginoo, naluwas, nakigrelasyon, daghan gyud nga born again adtong igsuon. Daghan gyud nga lagad adto. Ngano man kay giministriyuhan man sila labi na tong mga kuan atong mga nagsubo magpagmaayo na kuan man sila, comfort man sila sa word ni Lord. Unya dayon nagkuan na dayon sila nangalagad na sa hantod karon, nangalagad na karon. Daghan kayo. Sa una nga way pagtagad si Ginoo pero naalagaan man sila sa word ni Lord. Kay siyempre naman sila sa evacuation center. So diha nawalihan sila. Hangtod nakigrelasyon sila sa Ginoo. Ug karon nangalagad sila. Unlike sa unang panahon nga wa gid sila time sa Ginoo kay para sa ila ang Ginoo abala. Samok-samok. Ana. Mga kaigsuonan. Tanawa si Sakeo. Si Sakeo mubo kay nga tao. Pero kabaton siya kaluwasan, nakasaka si Jesus sa ilang panimalay. Tungod siyang kamubo. Curious man siya nga, kinsa man ang sikat kay nga gidungog karon nga mo kanang sikat kay ngalan Jesus, kinsa man na si Jesus, buot siya makakita, namubo man siya. Saka siya kahoy mga igsoon, kahoy si kumuro. Pag abot niya dito sa taas, tunukon biya kaning kahoy si kumuro.
Tunokon kayo pero giantos niyang tunok sa mga kahoy kay na curious man siya kinsa man ning sikat nga Jesus. Gusto ko makakita ana namubo man ni Saka. Pag Saka niya nakita siya sa Ginoo kay ni Saka man siya. So opportunity gyapon ni mga putot mga kaigsuonan. Musa ay pag maayo nga putot. Ayaw na nagtantawa kay naay mga pamaagi ang Ginoo ana. Sama ba atong managhigala? Oh, managhigala. Nga sadyang nagtrabaho sila, naglampas. Naigo ang nalampasan ang kamot siyang kauban, iyang nalampasan. Naputol ang kamot siyang kauban. Nalampasan man niya. Suko kay siya. Anong imo man kong idanghag man kay ka, imo man kong gikuan, naigo ko, naputol akong kamot. Suko kay siya. Yang gibuhat siyang kauban mga kaigsuonan, yang gihulog sa bangag tungod siyang kaulit. Lakaw siya, yang gihulog sa bangag yang kauban. Moto nga, paglakaw niya sa unahan mga igsoon, dito day kay bukid lagi kaayo, na dito yung mga tribo dito nga kumakaon og tao. Ihalad day, makakita day sila tao mga igsoon, ila day ning ihalad sa ilang Diyos-Diyosan. Sunugo nila, pat nila. Dabi karon kay siyempre nadakpan man siya katong naputlan og kamot mo nadakpan. Pag abot dito may igsoon, ihalad na pag check up de karon kay na putol man ang kamot. Dili siya pwede, di man dawaton, kailangan perfect man ang halad. Dili dawaton may igsoon. Agibuhian siya, adi man ka pwede ihalad kay pungkol man ka. Dili man pwede sa Dios. Sa ilang Diyos ba, Diyos-Diyosan nila, nga maghalaran o kanang naay diferensya. Gibuhian siya. Pagbuhi siya, dagan siya, giyagtuan dahil niya iyang kauban, giyagtuan niya dito, ibalikan niya. Siya ka, yaw kayo dito, kaya nakita na ko ang kuan dito, mga tao sa lasang, nga mga kanang kanibal, niya, ila kong ihalad unta dito sa kanang ilang Diyos-Diyosan, dito sa ilang kanang halaranan, nagigapos na ko nila, pag tanaw nila nga pungkol man ko, ila kung gibuhian kay di daw pwede. Ingon din siya nga, iyang gignan to, iyang kauban, iyang kuha gikan sa bangag. Ingon siya, salamat kaayo, kaya mo kong gihulog sa bangag, kaya kung wa ko nimo gihulog sa bangag, dili ra ko pungkol, ako gid unta ang mahalad adto, ako unta ang mapatay. Dunay mga reason sa mga kapanahunan ba nga panghitabo. Yung salamat kaayo kay napungkulan ko nimo kay kung wa pa ko napungkol namatay na ko. Anak bitaw. Patay na unta siya kay wa pa siya napungkol. Salamat kay kay napungkol akong isa ko lamoy. Kay kung wala pa na patay gid ko dito, gisunog na gid ko nila dito, ila na gid kong gihalad silang Diyos-Diyosan. Ingon pa dang isa, salamat kay imo kong gihulog sa bangag kay kung nag-uban pa tang duha, ako gid ang mapilian. Oh, diba? Noon ay mga inana ang senaryo, may isang sitwasyon ba? O na mga igsoon nga dili lagi dito data mag-negative dito sige tag kay kuan dayon. Discourage to denta, di na rin mabuhat sa bulaton sa Ginoo kay naay something sa atong huna-huna nga wa masettle. Naay something sa atong kasing-kasing nga wa masettle. Busa mga kaigsuonan, kung naay pulong sa Ginoo, mawide talabi nang mudawat gid sa pulong sa Dios. Tanawa si Sakio, di ba si Sakio? Mubo siya, pero opportunity kay ayang kabubo. Kay kung di siya mubo, di man siya masakag kahoy. Dili siya makita sa Ginoo. So, kay mubo man siya, isaka siya kahoy, balag tunokon, ingon ang Ginoo, oy, panaog di Sakio, kay muadto ko sa inyong balay. Naay rason mga igsoon ang atong mga sitwasyon. Oh, naay reason. Ingon anak, gyapon na. Nidayon ang Ginoo sa lang panimalay ni Sakio og niingon si Sakio kay si Sakio dautan man nga tao tax collector man ni makasala kaning dako nakita man sa Ginoo butbos abot niya bisag makasala siya kaya siyang bag-on sa Ginoo nya rin nagpasaylo si Sakio naginulso siya sa mga sala didto niingon na ng Ginoo Sakio karong adlaw ni abot ang kaluwasan diri sa imong panimalay ana di si Bartimeo buta, di siya kakita. Niya, nakadungog sa ngalan ni Jesus. Kay, bibubi kay mga tao sa anong panahon. Pag mabot na si Jesus, kay muayog mga masakiton. Tanan. Buhaton sa Ginoo milagro, tanan. Di, buta man siya. Di singgit siya.
Jesus, anak ni David, kaluoy ko, kay di ko kita. Di ako ka makita, asa ka. Pero nakadungog siya, hungihong. Jesus, 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 anak ni David, kaluoy ko. Sige na gisag tawag, sige na gisag tawag. Nagdisabaan ganin mo bang mga katao, nasuko ang mga tao, kasama pa ni mo. Sa kadagdag ng mga tao, may igsoon, napansin siya sa Ginoo tungod kay, buta man siya. Singgit rin ang panlaban. Nakatong daghan kayong tao, wag mapansin, pero tinagana, wag mapansin. Pero siya napansin siya, kanuman, buta man siya, di man siya kakita, di nagsinggita na lang siya. O, anak, everything there is a reason. Mo na ito may kiksan, ingon din si Jesus, Bartimeo, unsa imong gusto? Unsa imong gusto nga akong buhaton sa imo? O, di ba? Ingon din siya, Ginoo, makakita na unta ko. O, nakakita na dayon siya. Kay giayo siya sa Ginoo. O si Bartimeo, nahimong usa sa disciple gyud ni Jesus sa 12 disciple. O, tanawa. Ana, ang 12 years bleeding. 12 years bleeding nga babae. 12 ka tuig. Grabe nga pagtalinugo. Nag-bleeding siya. Hurot na tanan niyang kwarta. Hurot na tanan niyang napkin. Hurot na tanan niyang mga noog. Hurot na. Hindi kinundang yung dugo. O grabe na gyud ang mga doktor na malibad na, kadi na gyud makaya. Kanya dahil makiksunan na alman si Jesus, nidagan siya, iyang gihikap si Jesus. Nahawiran niya ang burlas, ang bisti, ang sinsin. Mingon si Jesus, kinsa may nihikap nako nga ang akong gahom ni-release man. Nabati nako ang gahom nga ni-release. O, unsa man dahil nahitabo makiksunan. Mingon si Peter nga, wala may kabalo Ginoo, kadaghan kay naghawid-hawid sa imo. Dakit-dikit ba yung mga tao? Grabe ba kaistanan, grabe ba ang crowd? Unya di na mabantayan kasi naghawid sa imo. Sus, paglingit ni Jesus, ang babae man na dito, nakahandusay na may isuon, nakahawid ra gyud, no? Kumbaga, si by the bill gid ba? Nahawiran gyud niya, paghawid niya may isuon. Paglingit ni Jesus, ikaw di ay babay, ang imong pagtuo nakapaayo nimo. Imagine ka ana, kung dili pa lang to siya ng 12 years bleeding, di pa lang to siya nag-bleeding, di man to siya mahawin sa Ginoo, di man to siya mudagan. Kung wala to siya sakit, mudagan lugat to siya, yan lago lakago na Ginoo. Mo na gihapon ang sakit may kigiso na opportunity gihapon na nga makakonek ka sa Ginoo. O di ba? Dagan siya, balag nagdugo-dugo siya, hawiran gud niyang Ginoo gyud. No, kay kung nga to siya sakit, mudagan to, muhawid to. Dili oy. Si Bartimeo, kung dito buta mo singgit to, Jesus, anak ni mo singgit to. Dito mo singgit oy. Muna mga kaigsunan. Oh, ang kasasaka na. Ang first miracle nga gibuhat sa Ginoo. Kung nga to sila nahutdi og bino ba? Kung sila nahutdi. Ingon na si Maria, Jesus, anak, no, Ginoo, Rabay, hurot naman ilang bino. Nga, sa unang panahon, bino ginaang magdala o kanang bida sa kasal. Bino jud na. Manang ilang naandan silang tradisyon nga iuna gyud pag-serve ang pinakalami katong kuan yung bagong dawat nga bagong puga nga mga kanang sana wine grapes ba, pagka hurot na sa mga bagong puga kadto na dayong mga daan-daan na bahal-bahal na grabe kay nahutdan man nya man si Maria, wala na sila bino. Ingon na sa Ginoong Hesus, silabot ko kanila, wala pa mo abot ang akong takna. Niyunghong rin si Jesus sa mga disciple, kung unsa gani isugo niya, or sa mga sulugoon dito, sa maong kumbira sa kasal, unsa kay isugo niya, buhatan ninyo. Nagsugo sa Ginoong Hesus, sugasi, punaw og tadyaw, punaw og tubig ang tadyaw. Ang tadyaw man to sa ila sa una mga kaisun, may container sa una, pwede gripo, tadyaw. Kato dahil tadyaw mga kaisun, mutoy gamiton sa paghugas sa mga tiil sa bisita. Kaya ang ilang mga bisita, ang ilang warm welcome, ang ilang pag-welcome usada ato hugasan ang tiil. Kaya abog man siya sa unang panahon, siyempre, o nahimo na po nilang yung tradisyon. Dili po nato na mahimong tradisyon karon kaya di man na nato tradisyon mga kaigsuunan. So mao to gihugasan na pares panghugas ato sa tiil, hala gihimong bino, pagtilaw mga kaigsuon perti nang lamia, niingon ang coordinator nga
Nganong karon pa manigit pagawas ng pinakalami nga bino? Nga din andan man sa batasan nga dapat iuna gyud ang pag-serve ang lami nga bino aya dahil ang mga bahal. Nganong ulahin naman ni na serve nga naman magisunan. Nay mensahe sa Ginoo. Oh, unang-una kung wa sila nahutdi, dili sila makatilaw sa pinakalami nga bino kung wa sila mahutdi. Blessing di gyapon tong nahutdan sila. Ana may kigsunan. Blessing di gyapon to. Mananagan kay mga kigsunan nga mga circumstansya nga nahimong blessing. Kaya ang mensahe day mga kigsunan, naghatag dag mensahe ang Ginoo sa kasal, nga samtang nagkadugay namog minyo, nagkadugay, nagkalami. Ana di ay. Ano mensahe niya sa Ginoo nga katong bino nga sa ilang kung sa tawhanon manggod nga nagkadugay nakawa ang lami. Ambot ato mensahe sa gikasal nga dapat kung gikasal ka kanang imong partner sa magkadugay mo magkalami. Murag bino ba? Ang ilaman kay malami sa pormiro, bahal na ning kadugayan. Mo nang dapat imbes na niguwang na mo sa inyong kaminyoon, mosamot inyon ang inyong gugma sa usag-usa kay murag bino ba nga katong imbes nga ang ilang tradisyon nga unahon ang lami nga bino katong bag-og yung puga. Pagka madugay-dugay na aya dayon kuno tong bahal-bahal na dili sa kang Jesus sabtang nagkadugay nagkalami inyong relasyon, nagkalami imong mo mana naman ay mensahe meaning ng wine. The first miracle iyang mihatag ang mensahe nga kinang magminyo ta kinahanglan kung lami karon, kung nindot karon, kung love karon, grabe gud kay nga gugma karon dapat mo samot pa na hangtod sa kadugayan. Amen. Murag diri ra ko taman mga kaigsuonan. I hope nga naa mo nakuha nga pagtulunan karon sa part 2 nato sa gitawag the opportunity of circumstances. Okay? So mga kaigsuonan, mao ko to ang atong punto. Challenge can be opportunity to expand the kingdom of God. Praise be to God. Hallelujah. Dalaygon og dalaygon ang ngalan sa Ginoo mga igsoon. No? Unsa tong number 1? Challenges is opportunity for us to grow in the Lord. Munang number 1. Challenges is an opportunity for us to grow in the Lord. Number 2, tura manitaman. Challenges can be opportunity to expand the kingdom of God. Sulat lang diya may igsoon. Kung katong maka-type, katong hilig mag-type diya sa PowerPoint, number 1 nga point nato karon, challenges is opportunity for us to grow in the Lord. Number 2, challenges can be opportunity to expand the kingdom of God. Ang napanalanginan, magpasalamat sa Ginoo. Thank you Lord for your word today. Sa ingon pa ni Ma'am Angie Garitan, salamat sa pulong karong buntaga, Pastor. God bless. Kanunay sa imong pamilya. Amen. Kinsa man ang na-bless mga igsuon, katong na-bless gid ba nga na-empower siya ba, na-enlightened siya ba? Amen. Salamat Brother Olblan sa imong kanunay nga pagsubaybay. Katong napanalanginan diya, katong naka-relate ba, katong naka-rayma, kung naamoy highlights, pwede ra gyud kayo mo magbutang og highlights. Moingon mo ba nga, diri ko grabe ko diri na bless ko aning part, aning nga word, aning gitawag point, ana mga kaigsuonan. Hallelujah, dalay ko ng Dios. Thank you so much sa inyohang kanunay nga pagsubaybay. Kung mga influensya pagitag uban mga tao mga kaigsuonan pinagi sa pulong sa Ginoo. Okay, ato na to sa itong mga prayer requests. Okay, padayon na to. Oy, dili tiyaw atong prayer request mga kaigsuonan. Kaya ato pa yung prayer request, atong pamilya, atong prayer of 3, atong mga prospect, atong circle of friends. Mumong na atong i-prayer sila good nga makaduol sila sa Ginoo pod. Makabdo dili may yun nga manang kinahanglan, dili ta perfectionist nga tao. No, dili ta mang-judge sa tao. Dapat dili ta inana ka perfectionist, no? Ang tagsa-tagsa mo ka tao na choice.
So unsay choice nila, pasagdahi lang na sila. Ila man ang kinabuhi. Magwali lang ta diri. Nobody can judge to everyone. Amen. Salamat kay Sister Mari Feodoria Puno. Salamat kay sa imong pagpaminaw karon. Ang akong pangkonsuelo lang diri maigsoon samtang kawali ko, ma-encourage ko kung kamo pod na bless, nakasabot, nakarelate. Yan. Pakonsuelo naman unsa may imong nasabtan, ana. Naana pod ko i-share ani sa akong Sunday school. Amen. Daghan gyud nagkuha diri kanang topic man kigson tumong sa dili. Naagay diri ra sila maminaw para sa ilang iwali. O praise God kayo ana, ganahan kay ta ana mikson kay ngano man kanang nagamitan pag-ayo kining ang platform man kigson makatabang na pud sa uban. Amo kay amigo nga pastor, sa pastor salamat kay pastor sa matag karon kunya nga mensahe kay usahay magson usahay ko no tagaan daw siya revelation sa Ginoo sa minsan makonbiktahan daw siya mo'y ang iwali sa ilang simbahan. Nakarelate ko sa word nga dilubyo sa sindong sa akua sa typhoon sa udit. Anak mga kaisuna. Nga kung wala ang typhoon, kung wala ang sindong, dili ka makaduol sa Ginoo. Kung wala tong pagsulay nga sakit kay para nimo, dili ka mo rely kay Lord. More to imong calling. Calling na siya may isuon. Amen. So, type your prayer request right now para maka-prayer ta. Your circle of friends, your family, your prayer of 3, then the church, then the mga cell groups, the leaders, mga kaigsunan. No, ayaw gyud pag negative igsuon kay wa gyud nada ang tao nga negatibo. Wa gyud nada nganuman. Instead malipay ka, di na ka malipay. Instead malinawon ka, wa kay kalinaw. Kinsa may alkansi dia, ikaw ra gyapon. Mag-grave pa nimo ang Holy Spirit. Kay si Lord man kaigsunan, joy ra ba siya? Motuwa ba ka nga ang God is love? God is love. 1 John 4:8, for God is love. Love man ka siya, unsa may bunga sa love. Sunod ra ba sa love? Kay love, peace ug joy. Hala ka diha. Ang God ra ba kay love, peace ug joy. Unya karon wa kay peace, dili na iya sa Ginoo. Ako pastor kay sa mga pagsulay sa akong na-encounter, nakaingon ko nga partaker ko sa passion ni Christ og the more nakapadut-dut nako sa iya. Amen to that. Thank you so much. Moto kay Ma'am Fain iyang ika-share. Alamat kaayo ni ana Ma'am Fain nga usa ka maka-encourage sa uban. Okay, let us pray. Father, salamat Lord in kabuntagon sa imong word nga nakapa-enlighten sa amoa, nakahatag ka na mo peace of mind, nakahatag ka na mo og courage, strength, dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, i-bless ang tanang nag-watch, labi na pod sa mga nag-pray request karon. I pray Lord God nga ikaw ang Dios magapanalangin Lord sa tanan nga nag-watch karon Lord, even sa ilang desires, sa ilang hearts, sa ilang family, dalaygon ka sa walay katapusan. Ginoo, salamat Lord sa prayer request, bisan pa sa prayer request ni forever grateful Lord, bisan pa man sa iyang mga concerns and desire, ilabi na sa mga kaayuhan sa dunay balatian karon, dunay sakit, I declare healing right now. O kini nga mga circumstansya Lord, makahimo ning mahimo ni Lord nga usa ka turning point Lord, whatever nga mga circumstansya mahimo ning usa ka turning point Lord. Bisan pa man among gi-pray si Martin Makabudbud for complete and total healing right now. By your stripes, by your wounds, we claim healing. We declare by your most precious blood Lord, we declare your favor right now to each and every one. Makasinati Ginoo milagro, kaayuhan Lord. Salamat Ginoo. Bisan pa man Lord si Nanay Swimmer Angelina sa kaayuhan sa sakit nga iyang gibati karon. In the name of Jesus. Thank you Lord, we declare, we pronounce blessings. Hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ng Diyos. Salamat sa inyo mga comments may isuon.
Lord, among ginampo karon right now. Padayon mi nagampo, Lord, kang Sister Eli Domingo sa iyahang healthy nga baby o sa iyang healthy nga delivery. Lord, ikaw ang Diyos magapanalangin. Kanila ni Brother Eduardo Bahaw Tidula John. Salamat, Lord. Sa naman, Lord, we pray sa kang Nanay Lina, sakit na yung gibati karon. We declare healing right now, your healing touch. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. To God be all the glory. Yes, Lord. Salamat, Ginoo. Father, we pray for brothers and sisters, Lord, na binagyot sa Indahag, Church, Nambuaya, Pabalayan, sa ministry, sa leaders, sa pastors, sa cell group. And also, Lord God, we pray, we apply your most precious blood sa tanan nga workers sa church, tanan nga mga kaigsunan, even sa tanan nag-watch, Lord, ang mga follower, ikaw mag-bless ilang kinabuhi. I declare, Lord, nga whatever nga mga circumstansya, mahimo kining opportunity, blessing sa ilang life. Salamat, Ginoo. Nagaampo ko, Lord, bisan pa man sa tanan nga mga concern karon financially, magamit sa ministry, sa pamilya. Lord, ikaw among provider, ikaw among sustainer, ikaw mag-sustain. I-bless, Lord, ang tagsa-tagsa karon Ginoong Dios sa whatever nga ilang burden, mga desires. Ikaw, Diyos, maghatag comfort sa mga kasing-kasing, healing sa mga wounded hearts, sa tanan nga mga unsettled issue nga wala masettle sa unahuna og kasing-kasing. I pray, Lord, nga magimbabaw gyud ang Holy Spirit, ang imong presence, Lord, nga love, peace, joy diya sa tag-sa kasing-kasing. Thank you for the healing, Lord. Thank you, Lord, for the provision, Lord. Thank you for everything. Thank you, Lord, sa imuhatag nga favor, protection, covering sa matag usa ka pamilya, provision. Thank you, Lord God. Salamat, Ginoo, sa healing right now. Thank you, Jesus, sa comforts. Lord, I pray and I declare your favor sa matag usa. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ginoo, maimo ang tanang kadungganan ug himaya. Lord, i-bless bisan pa man, Lord, ang tanan nga mga naghatag sa ilang prayer request. Hallelujah, we declare. Bisan pa sa prayer request ni Sister Sonia Lalisay, Lord, nga manimba na og mga lagad ang iyang tibok pamilya ug mga anak, Lord. Ikapa ang kasing-kasing sa mga anak ni Sister Sonia. Nga sila mo bow down diha kanimo, Lord. Paday na mong giampo si Sister Mirasol, bisan pa man, Lord, sa iyang pamilya tibuok, mga silingan, makabaton sila, kaluwasan. Lord, ikaw ang Diyos mamuhat sa ilang kinabuhi. Ayaw sila pasagdi. Panalangini sila, Amahan. Ikaw ang Diyos mamuhat sa ilang kinabuhi. Tabangi sila, Lord, bisan pa man si Sister Marisa Morada Sibiliano. Ikaw mamuhat sa iyang mga concerns, mga prayer requests bahin sa iyang pamilya. Panalangin niya ang simbahan, panalangin niya ang mga kaanakan, nga mo padayon gayon. Alamat, Lord. Thank you, Jesus. Lord, bisan pa man si Sister Sonia, si Sister Mirasol, tibok niyang parinti, silingan, makabatunog kaluwasan, ikaw rin ang mamuhat sa ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing. Dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, among giampo si Sister Jonah karon, Lord, ikaw Ginoong Dios, mag-aayo kaniya sa iyang hilanat, sa sakit sa iyang kuto-kuto right now, in the name of Jesus Christ. I declare healing in Jesus' mighty name. By your stripes, by your wounds, we proclaim healing. We claim healing. Lord, ang imong healing touch, Ginoo, ihatag sa dunay gibati karon labi na ni Sister Jonah. Panalangin ni O Dios, hallelujah, tanang gimension dire sa morning devotion. Manglihok ka, Ginoo, sa ilang kinabuhi. Tanan gimension nga mga pangalan dire sa morning devotion, I declare your touch, Lord, right now, sa ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing, ipabati kanila. Mamuhat ka sa ilang kinabuhi, nga sila muduol usab diha kanimong mga lagad, gayud nga matinud-anon.
Lord, akong ginaampo ang prayer request sa Mambuaya Church ni Pastor John. Ikaw magalig-on sa tanang workers, i-plaster Ginoo ang church. We pray for breakthrough, transformation, daghan ang katawhan nga maluwas sa Mambuaya, wisdom, knowledge, anointing to all the pastors and workers. Lord, safety nga travel sa matag lakaw, sa matag karon ug unya. More blessings, Lord, abundance imong ibubo. Lord, praying for all the brothers and sisters, Jesus Christ family. Lord, among pag-ampo, Ginoo, ikaw ang Dios magapanalangin. Tungga ang among mga pag-ampo, Amahan, panalangini, bisan pa man, Lord, ang tanang mga nag-pray request karon. I-bless, Lord, bisan pa ang pray request sa tanang kaigsuunan, labi na ni Sister Joanna. Lord, bisan pa man, Ginoong Dios, sa pray request, Lord God, ni Sister Joby, na bisan pa ang maabot nga eleksyon, na ay kalinaw, o naagid ang gugmag panagiusab, successful maabot nga eleksyon karong Oktubre 30. Lord, bisan maman Pastor Eugene sa iyang prayer request, sa ministry sa Davao Church, Lord, kang Pastor Joy, nga mulahutay gyud ang kaigsuunan dito sa Davao. Uban, Lord, bisan pa man, Ginoo, sa iyang mga anak na naa sa Davao. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw lang, O Diyos, ang nakakita sa among kasing-kasing, Ginoo, sa mga silent prayers karon, sa mga prayer warrior nga nag-ampo. Nag-aampo ko sa church nga walay mga conflict, Ginoo. Amahan ang unity, ihatag sa church. Walay mga rebellion, Lord. Walay pride, Lord, nga mo-distract sa church. Ihatag ang humbleness, submissive spirit, willingness, ihatag sa matag usa nga ma-unite kami, Ginoo, sa usa ka tumong ug usa ka katuyuan. Lord, among ginaampo karon nga ikaw ang Dios maga-grant whatever yung desire sa kasing-kasing sa imong mga anak nga uyon sa imong kabubuton. Lord, panalangini bisan pa man, Lord, silang nanganlag family. Ikaw ang Dios magapamuhat sa ilang kinabuhi, nga sila usab mag-mature diha sa pagpangalagad o i-grant whatever desire sa ilang heart. Salamat, Lord, bisan pa man, Ginoong Dios, among pag-ampo, Lord, ang imong healing touch, Lord. Among giampo, Lord, among gi-declare right now, when we apply your blood that was shed because of Calvary, we claim, we apply right now in the name of Jesus. We declare by your most precious blood in the name of Jesus na ay kaayuhan, na ay kagawasan, na ay kalinaw, na ay gugma, na ay kalipay in the name of Jesus Christ sa matag usa, na ay kadagaya, na ay kaligo, na ay kusog in the name of Jesus. Hallelujah. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, tanang balatian mamaayo, tanang naluya magmabaskugon. Hallelujah, in Jesus' mighty name. To God be all the glory. Hallelujah, Jesus. In the name of Jesus, we declare right now. Yes, Lord, sa mga silent prayer, Lord, we bless Evans, Sir Rocky Peter, Lord. We declare favor upon favor, abundance sa kinabuhi niya. Salamat, Ginoo. Dalaygon og dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, imo ang himaya og dungog. Salamat, Lord, sa mga tao nga imong giministriyuhan karong buntaga. Daghan ang nga panalanginan, daghan ang nahayagan. Lord, akong pag-ampo, ang tanan mahayagan. Walay grudge sa heart, walay regrets, walay mga unsettled issues sa heart. Na ay total commitment diya kanimo, total submission, total surrender ang matag-usa diya kanimo, Ama. I bless the Sister Lorena de los Santos. Ikaw magapanalangin sa iyang kinabuhi. Kinami among pag-ampo, Lord, i-bless, Ginoo, ang church. I-bless ang church, Lord, og more workers nga mga submissive, willing, nga naagid, Lord, ang unity, ang gugma sa simbahan. Nagaampo ko, Lord, isan pa man, Lord, sa among mga prospect, mga prayer of three, ikapa sila, tabangi mi, ma-form ang primary job, ingon nga core sa church. We pray, Lord God, right now, for abundance. Kita nimo ang kawadon, kakulangon sa simbahan, ang galastuhan matag karon ug unya. Pero Lord, nasayod kami, you are a great provider. Ikaw ang among Father, a good listener.
Thank you, Lord, for your goodness. Salamat, Lord, nga diri sa morning devotion kini nga platform gamito nimo ni nga usa ka platform, Lord, instrument para makabot pag itong mga tao nga naay mga problema, mga depressed, nga sila ma-restore, ma-revive, makabaton og peace of mind, makabaton, Lord, og meaning ang ilang kinabuhi. Father, we pray for wisdom, anointing, knowledge, understanding. We pray, Lord God, sa mga submissive nga mga primary, submissive nga core, obedient, Lord, nga wala na kuskus balungos sa unahuna o kasing-kasing, naagid Ginong Dios ang kalinaw, naagid ang humility, submission, o ang humbleness. Lord, i-bless Ginoo ang church nga maka-form me og core nga naagid Ginoo diha sa ministry. Submissive yun, humble, obedience, na loyalty, na faithfulness. Ang protection sa matag usa ihatag ang good health. Salamat, Lord. Abundance, provision, breakthrough, bisan pa man sa ministry sa tanan kasimbahanan. Labi na sa dapit Ginoo sa salay, sa dapit Ginoo sa mambuaya, sa dapit sa babalayan ug sa indahag. Father, we pray kay Cardo, we pray kay Pastor John, we pray kay Pastor Jojo Agapay, even Lord sa imong bus nga alagad ug sa tanan nga mga seal leaders, workers, primary. Salamat Ginoo, ikaw Ginoong Dios ang among ulian, dungog ug himaya ug pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. This is our prayer in the name of Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Thank you so much mga igsoon. Daghang salamat Sir Rocky Peter, salamat sa imong pastor. Dalaygo ng Dios sa imong kinabuhi. Mga igsoon, kining inyong ubos galagad manamilit na gumingon ko ang Diyos dapig kanato, walay makulang o walay makabatok nga ni anato. God bless everyone. Bye-bye. Salamat. Salamat sa inyohang rima, inyong highlights. Na-highlights diri si Sister Lorena Daog. Nindot kayo ang iyang mga highlights, ang iyang mga comments. Comment po mo maigsoon. Bye-bye, God bless. Paki-share sa itong live, paki-heart, paki-highlights, paki-followers, and also everyone. Bye-bye.